Bago po natin ito diskusin, magtatanong po ako, handa po ba tayong i-evangelize ang buong Lumebresa? Taas nga ho ang kamay na nagsasabing yes. Yan, so ilan, ano ho? Ulit, handa ho ba nating i-evangelize ang buong Lumebresa? Taas ang kamay, yes. Yan, amen. So, ayan po, ano ho? Kaya ho sabi dyan, the fourth law of evangelism, seven evaluable evangelism is the law of pain. Ano ho? Hindi ho natin kayang itago na tayong lahat ay possible hong nasasaktan. Sabi ho ng batas na ito, through the law of pain, sabi ho ni Maxwell, dinemonstrate niya how good management of bad experience lead to great growth. Kung paano niya raw ho i-manage yung mga bad experiences ninyo, ito raw ho ang magdadala sa inyo sa lalong paglago. Amen po ba? Kaya ho pag sinampal kayo ng kanan, alam ho ang turo ng Bible, iabot ninyo yung kaliwa at sabihin yung pantayin mo naman. Pwede ho ba yan? So, sabi nung ganon, ang mga pangit na experience ay lalong nakapagpapalago sa atin. Ganon din, kung tayo ay nabibigo ngayon sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, dapat lalo tayong mahamon sa susunod nating pagbabahagi. Napakahalaga na ibahagi natin ngayon ang salita ng Diyos. Kaya raw ho ang sabing ganon, kapag hindi ho natin ibinahagi ang salita ng Diyos, wag na ho nating ituloy ang pagsamba sa Diyos. Why? Dahil ito po ang pagkatawag sa atin according sa Matthew 28 verses 18 to 20. Ano ho ang utos sa 19? Humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa at ano raw? Turuang sumunod sa akin. So, papaano ho natin sila mapasusunod sa Panginoon kung sabi ho ni Pastor Rodek, ng ating mentor, ano ho, puro knowledge. Maganda ho ang may knowledge, pero kapag napuno at hindi ho natin ini-action, ito ho ay baliwala. Amen? At kung tayo ho ay madaling susuko, titiyakin ko po sa inyo, tayo-tayo pa rin. Kahit na po magkaroon pa tayo ng 20th year anniversary. Ano ho? Ang turo po sa atin, ang paglago ay hindi po biological. Ano raw po ang paglago? Intentional na paglago. Pag sinabing intentional, ikaw mismo ay pupunta doon sa yung prospect, ano ho, or prospect na bahagi na ng salita ng Diyos. Maybe ito ay iyong kapitbahay, kaibigan. Kung tanggihan ka, ano ang turo? Regaluhan mo raw ng tinolang manok. Ano ho, para susunod na yakag mo, hindi ka na tanggihan. Ito po ang the law of pain. Meron po tayo nito at ito po ay hindi maaring hindi natin mararanasan bilang tayo ay mga Kristiyano. Kalimitan, kapag nagbahagi tayo ng salita ng Diyos, sa 10 babahaginan natin, out of 10, yun pong 8 ay re-rejectin tayo. At minsan ay siyam, at yung isa ang tatanggap. Pero tandaan ninyo ang sinabi ng Bible, isang kaluluwa na magbalik loob sa Diyos ay ano? Laksa-laksang anghel ang nagkakatuwaan sa langit. Bakit? Sapagkat yung tao ay nailayo natin sa tiyak na kapahamakan doon sa apoy ng impyerno. Ito po ang the law of pain. Ano ho? Hindi po mahirap magbahagi ng salita ng Diyos. Tandaan po ninyo yan, sabi ho ng Biblia sa Amos 8:11. Sabi ho sa English, the day are coming, kaya hindi ho mahirap. Ito na raw ang panahon, ano ho, declares the sovereign Lord, when I will send a famine through the land, not a famine of food or thirst of water, but a famine of hearing the words of the Lord.
Sabi ho sa Tagalog, sinabi ng Panginoong Yahweh, bakit hindi mahirap mag-evangelize? Darating daw din ang araw na paiiralin ko sa lupain ang tagutom. Pero hindi ho tagutom. Saan? Sabi, magugutom sila, ngunit hindi sa pagkain. Mauuhaw din sila, ngunit hindi sa tubig. Kundi saan? Kundi sa pakikinig ng aking mga salita. That says of the Lord. Ano ho? Kaya mahirap po bang mag-evangelize? Sino nagsasabing mahirap mag-evangelize? Taas ang kamay. Ayan. Wala. Very good. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Bakit hindi mahirap mag-ebanghelyo? Sapagkat sinabi ho ng Panginoon, padaratingin niya ang araw na paiiralin ang lahat ng tao ay magugutom hindi sa pagkain pisikal, kundi magugutom sila sa pagkain espiritual at mauuhaw sila hindi sa tubig, kundi sa inuming espiritual na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya wag po nating katakutan yung the law of pain. Ano ho? Sapagkat sabi ni Prophet Amos, the minor prophet, ano ho? Darating po ang panahon na ito na uuhawin niya ang tao. At kung papansinin po natin sa ating kapaligiran at sa nangyayari sa ating panahon, ito na po iyon. Ang tao ay uhaw sa salita ng Diyos. Kaya ho hindi mahirap ibahagi ang salita ng Panginoon. At sabi ho ni Pablo kay Timothy, napapanahon man o hindi, ibahagi mo ang salita ng Diyos. Kapag hindi po natin ginawa yan, parang tayo na rin po ang nagtutulak sa tao na sige, mapahama kayo. Basta kami ligtas. Tama ho bang prinsipyo ng isang Kristiyano yun? Taas nga ho kamay na nagsasabing tama ito? Ayan. Pag sinabi ho nating tama ito, baka tayo'y tamaan sa Diyos. Ano ho? Bakit? Hindi ho ito ang prinsipyo ng ating Panginoon. Ang prinsipyo niya, sinabi niya, lahat ng paraan, sinasabi po nitong talatang Amos 8:11, ay gagawin niya at gagawin ng ating Panginoon pagdating ng panahon na uuhawin niya ang tao at gugutumin sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Kaya, huwag po nating tigilan. Kaya naman po ako'y hindi rin tumitigil sa paraan kung papaano ang salita ng Diyos ay sama-sama nating maihayag. Tandaan po ninyo, hindi po tayo dapat pumayag na tayo po ay manatiling narito na lamang sa loob at tagaupo at umaawit ng haleluya na wala po tayong concern sa ating mga kapitbahay na alam natin at tiyak natin ang patutunguhan ay kapahamakan doon sa apoy ng impyerno kung hindi ho tayo gagalaw. Sabi ho ng ating mentor kahapon, ang pananampalatayang ino-honor ng Diyos according kay Timothy o kay James ay ang pananampalatayang may kalakip na gawa. Kaya ho, hindi po pwede. Gusto ko siyang maligtas. Gusto ko siyang bahaginan ng salita ng Diyos. Pero anong gagawin natin? Nga. Ano ho? Hindi ho siya maliligtas kung hindi ho intentional nating pupuntahan at babahaginan ng salita ng Diyos. Amen po ba roon? Sino ho nagsasabing amen? Taas ang kamay. Ayan, ako. Sabi ng iba, amen ba ako? Teka, evangelism yan. Teka. Sige na nga, nagtaas eh. So, tandaan po natin yan. Sabi ho ng Bible, no one enjoys failure. Wala daw hong natutuwa at nagsasaya sa kabiguan. And many people shy away from evangelism out of a sense of inadequacy or even a fear of failure. Nako, bakit daw ho? Takot mabigo. Sino ho rito takot mabigo? Ewan ko ho kung nabasa nyo na ito hong librong nabasa ko, doon po sa aklat ng isang Hapon na ngayon ho'y mayaman na
At kaya ho siya yumaman dahil sabi niya doon sa libro, kung sa Tagalog ho, sabi niya ganon, huwag ka raw matakot, mabigo. Ano ho? Bakit si Kiyosaki ba yun? Kiyosaki? Yun hong gumawa ng balat na pitaka na inyong ginagamit. Ano? Kiyosaki. Kiyosaki ba yun, Ben? Robert Kiyosaki? Tama. Isang Japanese po na napakahirap din. Ano ho? Nagsimula. Ang sabi ho nung librong ginawa niya, gustong gusto ko ho, sabi, huwag kang matakot, mabigo. At ito po ang marami sa atin ngayon. Takot po tayong mabigo. E papaano po tayo daraan sa tagumpay o daranas ng katagumpayan kung wala pong kabiguan? Tama po ba yun? Hindi po pwedeng smooth. Isinilang kayo na may gintong kutsara, sabi nila sa inyong bibig. Wala pong ganun. Kahit po ang mga kinikilalang milyonaryo ngayon ay nakaranas din po ng kabiguan. Ganon din po tayo. Sa ating pag-iibanghelyo, sabi ho, wala raw nakatutuwa sa kabiguan, kaya maraming tao ang nahihiya sa pagbabahagi ng mabuting balita. Bakit daw? Dahil baka sila ay mapahiya. Ano ho? Eh kung hindi po tayo tanggapin sa susunod na bahay, eh ang dai pang bahay eh. Ilang unit ho gaare? Meron. Meron ho bang 1,500 units? 1,000? Kung meron ho kahit 700 units, kung mabigo sa isang tahanan, meron pong susunod. Bakit? Sabi po ni Amos, inuuhaw na ng Diyos ang tao sa pakikinig ng kanyang salita. Huwag po tayong matakot na pagtawanan at sabihin po sa atin, hallelujah bawang, ayan na naman. Ano ho? Kanina ho, ako ho, bago tayo magsimula, ay nag-up muna. Gawa sabi po ng ating mentor, si Tatay Odek, ano ho, intentional. Pumasyal ho sa ilang bahay dito. At least, meron hong isang ngumiti. Hindi ko ho kilala, pero babalikan ko dito. Sabi ko sa kanya, good morning kapatid. Yun nauna, pinagsarahan ho ako ng pinto. Ano ho? Bakit? Ganyan po ang attitude ng tao. May matutuwa at mayroong hindi matutuwa. Ano ho? Bakit? Dahil sabi nga po ni Tatay Odek kahapon, mayroon hong ganyang klase ng mga nilalang. Ano ho? Akala nila aakitin natin sila sa panibagong relihiyon. Ano ho? Ang hindi nila alam, sila ay ating babahagian ng panibagong relasyon. Amen po ba? Amen. So kaya ho, wag nating katakutan ng mabigo. Sabi ho ni Robert Kiyosaki, ayun, if we shift our definition of success from achieving a goal to achieving growth, we can begin to embrace apparent failures as stepping stones along the way. Kapag ganito raw po ang naging pananaw natin para ma-achieve ang ating goals, mangyayari po na yung kabiguan na ating mararanasan ay gagawin lang po nating tuntungan para sa tagumpay. Amen po ba? Tandaan po ninyo, sa aspeto ng ating anumang gagawin, hindi po maaaring walang kabiguan. Lagi pong meron. Pero ang sinasabi po ng ating pinag-aaralan ngayon, kung maranasan natin yan, gawin nating stepping stone sa tagumpay. Amen po ba? Kaya ho, walang karapatan ang kabiguan sa ating bilang Kristiyano. Ganon din po kapag tayo ay nag-i-evangelize. Tinanggihan tayo sa Block 21, lipat sa Block 22. Mayroong tumanggap, lipat sa Block 19. Bakit? Sapagkat sabi po ng John, chapter 14, verse 10, ano ho, yung pinag-aralan natin,
marami pang mga tupa ang Panginoong Hesus na wala pa saan? Sa kanyang kawan. Eh, nasan po ba ang Panginoong Hesus? In heaven. Sino ho ang iniwan? Turo nyo nga ang sarili ninyo. Tayo. Kanino ho sinasabi ang John 10:46? Sa atin. Ano ho? Sinasabi ho ni Jesus, marami pa akong mga anak na wala pa sa aking kawan. At tayo ho ang tatrabaho nito. Amen? Ano ho? Kung iniisip natin tayo ay mabibigo sa ating gagawin, tiyak nga ang ating pagkabigo. Pero kung iisipin natin ang tagumpay, tiyak nga ang tagumpay. Naniniwala ho ba kayo roon? Kaya ho sabi nung nauna, beginning with the end of mind. Pag inisip mo rito, naku, tatanggihan ako nito, tatanggihan ka nga. Pero pag tinapos mo ritong hindi ako tatanggihan nito, at kung ako'y tanggihan man nito, may susunod pa. Amen? Ganyan lang po ang dapat. Ano ho? Kaya ho ang sabi, panglima ang mirror, panglimang law, sabi ho, the law of mirror. Ano kaya ibig sabihin itong the law of mirror? Sabi ho ganon, if we expect ourselves to fail before we're even attempted anything, the outcome will never be good enough. Kapag inisip daw po natin, hindi pa tayo nagsisimula, ay bigo na. Nako, ang pangit daw po ng outcome. Ano ho? Ganyan po ang sinasabi ng the law of mirror. Kapag tinignan po natin yung salamin, ang nakikita natin ay tayo. Tama? At pag nakikita natin yung ating sarili at sasabihin natin sa ating sarili, nako, bigo ka, ay mabibigo nga tayo. Kaya po ang sabi ho rito, on the flip side, if we are confident that we have what it takes to succeed, then even the small victories become reasons to celebrate. Ganda, no? Sabi ho ganun sa Tagalog, kung bago pa lang tayo susubok, ay may negative na tayong kaisipan, hindi nga tayo magtatagumpay. Pero kung tayo ay may positibong kaisipan sa ating gagawin, tiyak nga ang ating tagumpay. Paano po ba yon? Pupuntahan ko mamaya yung kapitbahay ko. Ina-expect ko pag sinabi ko ang salita ng Diyos, hindi naman kasi ako, kundi si Jesus ang gagalaw, tatanggap siya. Tatanggap siya. Ano ho? Bago ka palang pupunta, tatanggap siya. Tatanggap siya. Ano ho? Sa isip. Bakit? Begin with the end of mind. Ano ho? Tatanggap siya. Tatanggap siya. At pagka siya'y binahaginan mo ng salita ng Diyos dahil may positibo kang pananaw, ito nga ay tatanggap. Amen po ba? Kaya wag na wag po tayong magpa-positive. Ano ho? Ay magne-negative. Ano ho? Dapat laging positibo. Ganyan din ho sa buhay natin. Bawal ho ang negative. Ano ho? Laging dapat positive. Nagsosolo ka man, solo ka na, iniwang ka na, ano, ng iyong mga magulang, sabi ho ng Salmo, basta't wag lang ang Diyos ang mang-iwan sa akin. Amen? Dahil pag ang Diyos na ang nang-iwan sa'yo, naku, magtanong ka na, baka may problema. Amen? Kaya ho mga anak, the law of mirror, habang tinitignan natin to, nakikita dapat natin yung ating sarili kung paano tayo ay makapagbabahagi ng salita ng Diyos. Sa mga kasama sa trabaho, dapat ba tayong mahiya? No. Tandaan po ninyo, kaya kayo inilagay doon sa inyong trabaho ngayon dahil para kayo ay maging ilaw at asin. Kaya rin ho kayo may mga kapitbahay na hindi pa naniniwala kay Jesus. Kaya ho ang papangit ng ugali nila dahil wala pa ho sila kay Jesus. At ang susi ho ay hindi sila mismo, kundi kayo muna bago sila. Amen? Palakpakan nga ho natin ang ating Panginoon. The law of mirror, sabi ho ng Hebreo chapter 13 verse 21,
Natatakot ba ho tayo? Sabi ho ng Panginoon ay ito, equip you with everything good for doing His will. I-equip po tayo ng ating Panginoon sa ating gagawing mabuti para sa Kanyang kalooban. Sabi ho rito, and may He work in us what is pleasing to Him. Ayan ho, magagawa natin ang anumang gusto nating gawin na makaluluwalhati sa Kanya. Through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Ano ho, sa Tagalog sabi niya, naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang may sagawa ang Kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Hesus Kristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Ano ho? Matatakot ka ba? Kulang ka ba? Eto ho, may ibinigay na kahapon. Kaya ho sa susunod, papracticein natin yon. Ano ho? Ano hong tawag doon sa tarjeta na yon? One verse. Evangelism. Ano ho? Ano ho yung una? Yon. Romans 6:23. Ano ho? Death, pag binaligtad mo, life. Ano ho? Kaya ho, yan ang sinabi ng Panginoon. Kung may takot ka pa, yan ang gagawin ng Diyos sa iyo. Ipagkakaloob niya sa iyo ang lahat ng kailangan ninyo upang may sagawa ang Kanyang kalooban. Pag sinabi pong lahat ng kailangan ninyo, wala pong palulusutin ng Diyos. Physically, mentally, spiritually, materially, financially. Bakit? Pag alam ng Diyos na makahahad lang, ibibigay niya yan. Teka, itong anak ko'y namumroblema pinansyal, baka maging hadlang to sa pag-iebanghelyo, ibibigay niya yan. Alam ho, kailangan lamang ang sikreto, sabi ng Santiago, faith with, a-action tayo, mananampalataya tayo na ipagkakaloob sa atin ng Diyos at yan ang sinasabi niya. Kaya ang kinakailangan, go, go, go. Ano ho? Action at hindi ho reaction. Ano ho? Minsan ho, sabi ni Tatay Odi kahapon, natatandaan ko, hindi ho sapat ang knowledge. Kapag napuno ang knowledge, sasabihin po ng ibang Kristiyano, malago na ako. Bakit napuno eh? Ano ho? Pag tinanong, ba't ka malago? Basta, malago ako. Sabi ho ng Bible, mayroong bunga ng banal na espiritu. Ano ho? Ang isang Kristiyanong malago. Ibig sabihin, namumunga. At sabi ho ng John, ang puno o ang sangang namumunga ay patuloy na inaayos ng Diyos para lalong mamunga. At pag hindi naman namumunga, ano rin sabi ng John? Pinuputol. Ano? At saan itinatapon? Saan? Sa apoy. Sinisigaan. Ano ho? Bakit? Sorry to say, walang silbi. Ano ho? Kaya ho, kapag tayo napuno lang dito, nako, magmamalaki lang ho tayo. Bakit napuno dito eh? Walang aksyon. Ano ho? Kaya sabi ni Pastor Odek, ano ho, ni Tatay Odek, ano sabi niya? Problema yan sa loob ng iglesia. Kapag napuno lang dito, bakit sasabihin daw niyan? Alam ko na yan. Di ba? Ayan, tinuturo ni Pastor, alam ko na yan. Ano ho? Kaya hindi ho gagawa. Ang dami hong ganyang Kristiyano. Ano ho? Sabi ho dito, pang-anim na batas. Ano ho? The law of modeling. Ayan, ang isa sa pinakamagandang batas. Ano ho? The bottom line of the law of modeling is that it's hard to improve when you have no one but yourself to follow. Hindi raw ho madali. Ano ho? Kinakailangan meron kayong minumodelo or may sinusundan. Ang isang modelo ay kinakailangan laging may magandang resulta. Ano ho ang resulta? Think of someone you know who has experience in outreach and evangelism. Ano ho? Napakahalaga raw kung ikaw ay modelo, ano ho, ng iyong katabi, isipin mo raw ito. Kinakailangan daw, think of someone you know has experience in outreach and evangelism. Ano ho ibig sabihin? Kung natatakot ka,
na mag-ibanghelyo, umisip ka raw ng isang magiging modelo mo na bihasa na sa pag-i-evangelize at pag-outreach para daw di ka maging negatibo. Ano ho? Ano ho? Naintindihan ho ba ninyo? Dapat may sinusundan kayong modelo ninyo. Dapat kung gaano kalakas ang loob ng inyong modelo, ganun din dapat kayo. Ano ho? Imo-model po ninyo yung inyong gustong i-model sa inyong kaisipan at lagi nyo pong iisipin at sasabihin ninyo sa inyong sarili, bakit si ganon? Bakit si ganire ay nakakaakay? Ako pa kaya? Ano ho? Para daw ho, hindi kayo mag-negative. And the last one, dito ho tayo magtatapos, the law of inspection. Ano ho ibig sabihin ito? Sabi ho rito, here is a final law, maybe the most important that we have discovered from our work with churches and pastors all over the country. Pero ho, ginagawa. Ito ang pangwakas na estilo at ito ang pinakamahalaga sa lahat na ginagawa ng mga pastor sa lahat ng simbahan. Sabi ho rito, Scripture would probably call it the law of accountability. Sabihin nga po ninyo, law of accountability. Yan, ibig sabihin, tayo pong lahat ang gagawa nito at tayo pong lahat ay accountable dito. You will fulfill what you expect when you inspect. Kaya napakahalaga po, may inspection. Kapag ating iisipin, ito ay tinatawag ng Biblia na ating pananagutan sa Diyos dahil tayo ay may karapatan na magbahagi ng kanyang salita bilang kanyang mga anak. Dapat po ina-inspect natin, halimbawa, 1 Timothy 4:30 na ito, until I come, sabi ho ni Pablo kay Timothy, devote yourself to saan? To public reading of Scripture. Hindi naman ho yung parang ganito, mga tagalagpresa, makinig at magbabasa ako ng Biblia. Hindi naman ho ganon. Sabi ho, to preaching and to teaching. Sabi ho ni Apostol Pablo sa Tagalog, habang wala pa ako riyan, ano ang utos niya kay Timothy? Iukol mo ngayong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao. Yun nakikita lang kayo. Halimbawa ho, sa inyong balkonahe, habang wala pa ako riyan, iukol mo ngayong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao. Yun ho ang ibig sabihin. Sa pangangaral at sa pagtuturo. Ano? Pangangaral, pagbabahagi. Paano? Yung itinuro sa atin kahapon ni Tatay Odek. One verse evangelism. Ano sasabihin natin? Pag tayo tinanong, oy, Richard, ano yan? Ay, Bible. Ay, Bible yan? Oo, pakita mo. Ito, B-I-B-L-E, Bible. Sasabihin, para saan yan? Kung may oras ka, hihingi ako ng 2 minuto. Yan, tatanungin na natin. Sigurado ka ba kung ikaw ay sakaling papawian ng buhay, sa langit ka pupunta? Abay, hindi. Sasagot yan, Diyos lang ang nakakaalam. Hindi. Dito pa lang sa lupa, pwede mo nang malaman. Pagkat sabi ng Bible in Romans 6:23, ang lahat ay nagkasala at walang nakabot sa pamantayan ng Diyos. At sabi ng Romans 6:23 ay ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Gusto mo bang hindi magbayad dito? Pero, ito ang kabutihan ng Diyos. Gumawa na ng paraan ng ating Panginoon. Paano? Sa pamamagitan ng kanyang anak. Sino yan? Ang Panginoong Yesus. Through that, tayo ho ay nakapagbabahagi ng salita ng Diyos. Ano yung tinuturo ni Pablo kay Timothy? Humanap siya ng paraan para maibahagi ang salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya ho ang sabi, find a friend or two to meet with monthly to check in on your evangelism temperature. Ano ho?
Share stories and problem solved with each other. Paano rin tayo magsisimula? Halimbawa, mag-share ka ng istorya mo. Alam mo, nung wala pa ako sa Panginoon, nung hindi ko pa siya lubos na kilala, ako ay napaka sinungaling. Pero, nung siya'y makilala ko, unti-unti akong binago ni Kristo. Bitin. Kasi magta-time na. Susunod ulit. Pag-awasan, sabayan mo. Paano ba magbahagi ng salita ng Diyos o mag-evangelize? Humanap ka ng iyong isa o dalawang kaibigan at itong iyong bahaginan ng salita ng Diyos. Bakit kaibigan ng payo? Kasi kaibigan mo madaling i-approach. Hindi ka mapapahiya. Kahit malayo yan. O kahit malapit. Hahanap ka ng tao. Kung hindi mo kaibigan, wala kang kaibigan dito, yung iyong kapitbahay. At yun ang iyong bahaginan ng salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At tayong lahat ay tumayo. Sabi ho rito, mga anak, as we take steps to apply these principles to our evangelism, may we encourage and empower by the reminder that all things are possible with God. Tayong lahat ay pumikit. Kilala mo ang bawat isa sa iyong mga anak na nasa bulwagan ito. Ang iba sa kanila'y matagal na, ang iba naman ay bago, at ang iba'y talagang bagong-bago. O Diyos, subalit sa iyo ay pare-parehas sila. Walang matagal, walang bago, lahat sila, Panginoon, ay iyong minamahal. Kaya't aming dalangin ngayon pa lang, O Diyos, pagkatapos nilang marinig ang aral na ito na mula sa iyong salita, loobin mong sila, Panginoon, ay tunay na magkaroon ng desire doon sa kanilang mga kapitbahay, kaibigan, kasama sa trabaho, kamag-anakan na wala pa sa iyo, O Diyos, ay kanilang madala sa iyong paanan. Salamat po aming Diyos sapagkat hindi ka nagkukulan. Palagi kang naandyan para punuan ang aming pangangailangan. At bilang pagtugon, O Diyos, aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, bigyan mo po ng talino, clear understanding, lakas ng kalooban at encouragement ang puso at bibig ng bawat isa para ibahagi ang iyong salita at sa ganon, sila po'y lumakad na lumuluwalhati sa iyong banal at dakilang pangalan. Ito po, Ama, ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.